Gusto mo bang pagpalain? Sino bang hindi gusto na pagpalain? Sa mundo na araw-araw, mayroon tayong maraming mga pangangailangan. Marami tayong mga pangarap. Marami tayong gusto. At ang ilan doon, maaring hindi natin nakakamit agad. Hindi natin nakikita na pagdating ng panahon ay ating makukuha. Kanina sa aming pag-aaral, meron kaming nadaanan na isang Bible verse na napakaganda. Samahan po ninyo kung basahin ang Apokalipsis 1 verse 3. Ang sabi po dito, mapalad ang bumabasa at ang mga nakikinig ng mga salita na hula at tumutupad ng mga bagay na nakasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. Mapalad pala ang bumabasa, nakikinig at tumutupad. Iyon pala ang sikreto para tayo ay pagpalain. Ang tanong, bakit kaya pinapagpala ang bumabasa? Samahan ninyo akong buksan ang 2 Timothy 3 verses 5:15 hanggang 17. Naniniwala tayo na ito ay salita ng Panginoon. Tama. Ang salita ng Panginoon ayon sa nabanggit sa 2 Timothy 3 verse 15 to 17, ito ay tagapagturo. Ito ay nagtatama ng ating mga mali. At ito rin ay tutulong sa ikasasakdal ng ating mga karakter. Alam natin na ito ay salita ng Panginoon. Ilawan sa ating mga paa. Sa mundo ng paglalakbay natin na walang kasiguraduhan. Tama, no? Walang kasiguraduhan sa mundong ito. Pero dahil sa salita ng Panginoon, binibigyan tayo nito ng guide kung paano tayo mamuhay. Sabi pa nga, ang Biblia, all in one. Simula sa pagkapanganak, dito tinuturo na ang pagtuturo sa bata. Hanggang sa paglaki, pag-aasawa, pagpapamilya, paghahanap ng kapayapaan, narito. Kaalaman patungkol sa kalusugan hanggang sa kamatayan ay narito. Kaya naman malinaw na talagang ang bumabasa ng banal na salita ng Panginoon ay pinapagpala. Paano naman at bakit naman pinapagpala ang mga nakikinig? Pinagpapala ang mga nakikinig dahil sa pamamagitan ng pakikinig natin, mas nalalaman natin yung mga katotohanan sa Biblia na ating sinasabuhay. Kasi once na nakikinig tayo, nagkakaroon tayo ang nagiging sandata natin yung karunungan na natututunan natin sa iba. Sa pamamagitan nun, mas marami tayong bala pagdating sa mga pagsubok sa buhay. Mapapasabi ko sa sarili mo na napakinggan ko yung gantong Bible verse na kumbaga parang na-relate ka dun sa mismong story dun sa napakinggan mo na pwede mong isabuhay. Na talagang pinapagpala ang nakikinig. Ngayon naman, tatlo yung nabanggit eh. Pinapagpala ang bumabasa, nakikinig, at tumutupad. Bakit naman pinapagpala ang tumutupad? Ito yung aking nabasa sa Deuteronomy chapter 31 verse 8 at ang sabi, at ang Panginoon ay siyang nagpapauna sa iyo. Siya ay nasa iyo, hindi kanya iiwan ni pababayaan ka. Ikaw ay huwag matakot ni manglulupaypay. Yun ang mapalad kung ikaw ay nakikinig, kung ikaw ay tumutupad sa mga utos ng Panginoon, hindi kanya pababayaan. Yan, mapalad ka na nun. Talaga. Hindi ka na niya iiwan. Mapalad ka na nun. Hindi ka manglulupaypay. Kahit anong mga problema, mga pagsubok na daanan mo sa buhay, hindi ka manglulupaypay. Isa kang mapalad doon. So yun mga kapatid, at maganda ang sabi sa bersikulong ito. Sa kabuuan, pinapakita nito na yung tatlo na yun ay mahalaga. Mahalaga talaga. At hindi pwedeng isa lang. Isa lang. Hindi pwedeng dalawa lang. Hindi, tatlo talaga. Kailangan ay tatlo sila. Tatlo talaga. Kailangan na ikaw ay bumabasa. Hindi lamang nakikinig. Sapagkat paano kung nakikinig ka, ay mali pa lang yung pinakikinggan. Pwede kang maligaw. Kaya napakahalaga na ikaw ay bumabasa. Hindi lang bumabasa, nakikinig din. At bilang bunga ng pag-ibig natin sa Panginoon, John 14:15, ating tutuparin ang utos ng ating Panginoon. Kaya naman sa pangatlo, mapalad ang bumabasa, mapalad ang nakikinig, mapalad ang tumutupad ng mga salita ng ating Panginoon. Sapagkat ito ang matindi at napakaganda. Napakagandang pag-asa. Sapagkat ang panahon na pagbabalik ng ating Panginoon ay malapit na. Malapit na. Kaya naman tayo na naghihintay sa muling pagbalik ng Panginoon. Tayo na sa mundong ito ay walang kasiguraduhan at nagnanais na tayo ay pagpalain. Ano ang kasagutan? Ano yung tatlo? Tayo ay bumabasa, Nakikinig, nakikinig, at tumutupad. Kaya naman, ang tanong, gusto mo bang pagpalain?